let me say this po sa inyo. Alam nyo po, nasubukan ko po nagturo. Okay? Masarap kaya magturo. Lalo na ng mathematics. Oh, di ba? Sinong paboritong mathematics dito? Amen! Whoa! Okay. Sino dito paborito? Recess! Yay! Hallelujah! Amen. Pambihira. Kaya kayo tumataba. But listen, guys, listen. Alam niyo ba na mas madaling ituro ang math at saka science? Okay? Alam niyo ang isang pinakamahirap ituro? Ito. Tandaan niyo ito, mas para sa akin, napakadali ituro yung algebra, trigonometry, chicken lang. Pero ito, ang isang ito, mahirap ituro kahit sinong tao. Alam niyo kung ano? Yung bang tinatawag natin yung lakas ng loob. Ang hirap ituro yun. Mas gusto ko pa ituro yung differential at saka integral calculus, kung alam niyo mga yun. Or advanced math. Kaya ko pa ituro yan. Mas madali yan. Okay? Pero, alam mo, yung confidence, yung lakas ng loob, sabi ko, ang hirap talaga ituro ito. Kaya minsan sabi ko, paano namin gawin ito? Paano namin i-share ito? Lalo na sa mga alam mo, mga Christian, sa mga born again, sa mga naniniwala sa Diyos. Kasi minsan, ang kulang sa Pilipino, yung tinatawag nating pusong palaban. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, palaban ka. Ano ibig mong sabihin? Pastor, sino nilalabanan natin? Okay? Okay ba? So, last time kasi, I talk about pusong palaban. Now, pinalo up ko ito kasi importante ito eh. Kailangan maintindihan nyo yung sinasabi ko dito eh. Kasi, ang pananampalataya, kung titignan mo ang pananampalataya, faith, when we talk about faith, faith is not something that is blind. Faith is something that is so active na talagang pag nagkaroon ka ng pananampalataya, ang magiging mangyayari sa'yo, number one na mangyayari sa'yo, magkakaroon ka ng courage, strength, ibig sabihin, magiging palaban ka sa buhay. Amen. Hindi ka basta-basta bibigay. Minsan kasi, madali tayong bumigay eh. But I want you to know, I will prove you today na ibang klase pag nagkaroon ka ng pusong palaban. Amen ba? So, tanungin mo yung katabi mo, palaban ka ba? Tingnan niyo yung tanong. Yung next my question is, sa mga nakinig last week, ang tanong ko, ito, may pusong palaban ka na ba? Di ba? Come on, think about it. Ang dami kaya nangyayari sa buhay. There are a lot of pressures, there are a lot of alam mo, trials, pagsubok, saan katutak yan? Amen. Kahapon, medyo nadismaya ako kasi 10 probinsya sa buong Pilipinas ang declared na mahirap. Ibig sabihin na mahirap kasi survey ito ng DSWD. Okay? Sila po yung 10 probinsya na ito, sila ang mauunang makakakuha ng benepisyo na tinatawag natin yung mas lalong paiintigin yung pantawid pamilya. Ngayon, naging mahirap itong 10 probinsya na ito dahil mababa ang livelihood programs. Okay? Anong tawag nito? Mahina ang development ng mga tao. At ang number 3 sa probinsya na yon is Pangasinan. And it broke my heart. Sabi ko, Lord, kailangan namin ipag-pray pang Pangasinan. Kasi hindi nakakatuwa na, yay, ang dami-dami ang dami-daming pantawid program sa Pangasinan. Hindi yung kinakatuwa. Alam yung pantawid pamilya program, hindi po yung kinakatuwa kung maraming benepisyo nun. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, maraming mahirap. Naiintindihan niyo po? At sabi ko, Lord, kailangan namin, Lord, ano mangyayari sa amin? We need to pray for... Kaso, sabi ko, Lord, hindi ko tatanggapin yan. Nandito pa ako eh.
lalaban kami, pusong palaban. Amen. Pagpe-pray namin ang probinsya namin para umangat po tayo. Amen ba? Okay? So, importante po ito, pusong palaban. Ngayon, ito po yung key verse. The key verse, paborito kong kwento na ito Isa sa paborito ko. Luke chapter 18 verse 39. Okay? Ito po yung, alam mo, may isang bulag na lumapit sa Panginoong Jesus. Ay, hindi pala lumapit. Sumigaw. Sumigaw siya. Pagkatapos niya sumigaw, sabi niya, Jesus, Son of David! Ganon Di ba? No, unayag ka, Akangal ka lang umayag, Jesus, Son of David. Hindi, di ba? Pag sigaw, di ba? Paano ka sumigaw? Galadya! Akinan mo! Di ba? Pag nagagalit ka sa anak mo, Galadya! Talagang yung kapitbahay, maririnig lahat Malagay ko, ganon ang sigaw na yon, di ba? Nung sumigaw siya, dahil gusto niyang makuha attention ng Panginoon, akalain mo itong sinabi sa kanya ng mga tao. Sinabihan siya ng mga tao. Sinagawan din siya. Anong sigaw sa kanya? Be quiet! The people in front yelled at him. Anong sagot niya? Parang nagwakal lang ako. Kinukuha ko lang yung attention ni Jesus. Sinabihan niyo ako kaagad. Hindi. Anong sabi niya? Anong sinagot niya? But he only shouted louder. Mas lalo niya nilakasan. Amen. Hindi siya nahihiya. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya nahihiya. Pagdating kay Jesus, bawal ang nahihiya. Amen. Anong sinigaw niya? Son of David! Have mercy on me! Mas lalo niyang sinigaw pa. Hindi siya kayang pigilan. Ganun po yun. And then the next key verse na gusto kong makita nyo is also, the next verse is in James chapter 2:2. Madali lang, 2:2. You see that ang his is Abraham. You see that his Abraham faith and his actions were working together. And his faith was made complete by what he did. Ang ganda, Kailangan ang pananampalataya may kasamang pagkilos. Sabi mo sa katabi mo, pagkilos. Panggawa at pangasinan. Okay? Ang pananampalataya may kasamang pagkilos. Hindi siya yung pananampalataya. Mayroon akong faith, pastor. Kaya dito lang ako sa bahay. Wala akong gagawin. Ha? Oo, hahantayin ko yung mangga na mahulog kasi nagugutom na ako. Antayin ko na lang. Di ba? It doesn't work that way. Faith is made complete pag ito ay may kasamang pagkilos. Okay? So, dalawa yun na framework na gusto nyo ilagay sa isip ninyo kung gusto nyo magkaroon ng pusong palaban. Amen ba? Okay? Now, going back to this story, please, can we turn our Bibles to Luke chapter 19, yung kanina? I want to get the whole story para malaman niyo. Babasahin lang natin yung kwento. And then, we will discuss this. Sabi niya, Luke chapter 19, come on. Let's start with verse 35. Yan. Mabilis ang aking pindot. Nandun na po ba kayo? Ay, sorry. Luke chapter 1 pala. Luke chapter 18. Sorry. Verse 35. Okay? As Jesus approached Jericho, a blind beggar was sitting beside the road. When he heard the noise of a crowd going past, he asked what was happening. They told him that Jesus, the Nazarene,
was going by. So he began shouting, Jesus, Son of David, have mercy on me. Be quiet. The people in front yelled at him. But he only shouted louder, Son of David, have mercy on me. When Jesus heard him, he stopped and ordered that the man be brought to him. As the man came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Lord, he said, I want to see. Gusto kong makakita. And Jesus said, all right, you receive your sight. Your faith has healed you. Instantly, the man could see, and he followed Jesus, praising God, and all who saw it praised God too. Amen. So that was the story. Okay, na nakita po natin doon. Now, ang gusto kong bigyan ng pansin dito, doon sa kwento, karamihan sa mga tao na pumupunta doon sa Panginoong Hesus. Now, this is important. Ang pagkakilala nila sa Panginoon, listen, kay Jesus, siya si Jesus of Nazareth. Ano ba? Bakit? Kasi ang Nazareth, makinig kayo mabuti, ang Nazareth ay lugar ng, alam mo yun, yung magugulo. Lugar ng walang kapag-asa. Kaya parating, ang pagkakilala sa Kanya, the Jesus of Nazareth. Ibig sabihin, si Jesus of Nazareth yan eh. Di ba? Parang ikaw, pag sinabi nila, si Brother Ring, may taga-pes eh. Si Kintuman. So, ganun ang pagkakilala sa Kanya. Di ba? Pero makinig kayo, ha? Yung blind, yung bulag, ibang klase yung pagkakilala niya. Anong pagkakilala niya kay Jesus? Anong tawag niya kay Jesus? Anak ni David. Sino ba si David? Hari. So, ibig sabihin, ang pagkakilala nung blind is iba ang pagkakilala niya. Iba yung pananaw niya kay Jesus. Yung karamihan, ang pananaw nila, siya lang ay si Jesus na taga Nazaret. Pero itong blind man, ito si Jesus, anak ng hari, na si David, sa angkan ni David. Mind nyo, paano niya nalaman yun? Bulag siya. Palagay ko yung bulag, hindi nakakabasa. Di ba? Wala pa yung technology sa panahon nila na yung, alam mo yun, yung, di ba? There was no that kind. But listen, okay, what can we learn from this? Kung gusto mo magkaroon ng pusong palaban, gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, number one, you must think differently. Kailan iba yung pananaw mo. Amen ba? Hindi pwedeng pare-parehas kayo ng pananaw. Paano kung pare-parehas yung pananaw nung blind man? Baka hindi siya gumaling. Ay, ganun ba? Sino ba siya? Sino ba? Bakit ang daming tao? Oh, dumadaan si Jesus na taga Nazareth. Ay, ganun ba? Paano kung sabi nung blind man, okay, I see. Parang walang nangyari. Kaso nung narinig niya yung Jesus of Nazareth, iba yung kanyang pananaw. Anong sabi niya? Ay, anak to ng hari ah. Kaya tinawag niyang Jesus, Son of David. In fact, dapat ang tamang term kay Jesus during his time being a Jew, dapat ang term is Jesus, Son of Adam. Or Jesus, Son of Adam. Pero hindi eh. Ni-refer niya ang Panginoong Jesus as Jesus, Son of David. Amen. Tanungin kita, ano ang pananaw mo sa Panginoong Jesus? How do you get to know Him? Pastor, hindi ko alam. Did you know that kung anong pananaw mo, yun ang makukuha mong breakthrough sa buhay mo? Ulitin ko ipangkasinan ko, pinatalusan nyo, noon may paninisyaan mo, nasipatan si Jesus, sika tumanso na alam niya, blessing. Amen ba? Oo. May catch yun.
Kaya nakuha ng full blessing nitong blind man kasi sabi niya, in-address niya, tama yung pagkakilala niya sa Panginoong Yesus. Sabi niya, Jesus is not just a simple man from Nazareth. He is a son of a king. Galing siya sa lineage ng mga dakilang hari. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Na kung gusto mo magkaroon ng pusong palalaman, dapat iba ang pananaw mo. Amen ba? Amen po ba? Yung may masaya, parang nahihirapan dito ha. Yes. Okay. Importante po yung tamang pananaw. If there's poverty, ang kahirapan, makinig kayong mabuti, ang kahirapan ay hindi lang dahil wala siyang pera. Ang kahirapan ay dahil yan sa kanyang pananaw. Poverty is a mindset. My dear brothers and sisters, I've proven that over and over and over again. Mahirap nga dahil yung pinapaniwalaan mo. Hello? Huwag na tayong magpakemi-kemi pa. Kung bakit ka hindi umaangat, dahil yun ang pinapaniwalaan mo, hindi ka umaasenso dahil mayroon kang pinapaliwaan at pinangahawakan mo pa. Hello? If you want to have a pusong malaman, you have to think differently. Amen ba? Hallelujah. Tapikin mo yung katabi mo. Hindi ikaw ang pinapatama ni pastor. Walang personalan to. Okay? Next. Okay? Key verse. Ito maganda ito yung susunod na gusto ko malaman nyo. Sige ba, isa pa. Okay? Think differently. Tapos, next. Dapat ibang pananaw mo. Ito, ang gusto ko malaintindihan nyo, pangalawa. Overcome your timidity. Anong ibig sabihin yan? Sa Tagalog, ito yon. Bro, labanan mo ang hiya. Wala pa akong nakitang umasenso, nagtagumpay sa buhay dahil ang rason niya, nababay ng anak kasi katon imasenso ah. Come on, guys. Nakakita na ba kayo ng tao na dahil nahiya siya, kaya siya umasenso? Hindi! Amen ba? Ito ang problema minsan sa mga, sa kultura ng Pilipino, masyadong mahiyain. Guys, ang pagiging mahiyain ay takot. Spirit of fear. Hindi po ba? Ang tao magiging mahiyain, akala mo, ang pagiging mahiyain, it's a bad attitude. It has to be removed from us. Kailangan matapang ka. Amen. Kailangan palaban ka. Ngayon kung nahihiya ka, paano kung sinabi ni blind man, nung dumami ang tao, tumigil ka dyan! Sabi sa kanya ng mga tao, bigla siyang nahiya bigla kasi, oy, hindi, nahihiya na ako kasi nakakahiya naman sa kapitbahay ko na mga bulag. Naisturbo sila. Hindi. Anong ginawa niya? Mas lalo siyang sinigaw. Nung sinigawan siya, sinigawan niya sila. Hindi. Sinigawan pa niya ang Panginoon. Sige pa. Sa sobrang lakas, ayun, finally, narinig ni Jesus. Amen ba? Amen po ba? Okay? Kapatid, overcome your timidity. Labanan mo yung hiya mo. Dapat aabot ka sa walang hiya ka. Joke lang yung negative yung part na yun. Okay, dapat umabot puntong wala ka ng hiya. Di ba? Talagang makapal na yung mukha mo. In fact, in Luke chapter 18, yun ang gusto ng Panginoon. Alam mo yung parable ng persistent widow? Yung kunilit niya yung judge para bigyan siya ng hustisya. Dahil itong hustisyang ito, nakulitan siya. Sobrang kapal na mukha nitong widow na ito. Sige na nga, ibigay ko yung gusto niya. Anong sagot ni Jesus? Sa kwento na yun, sabi niya, makakakita ba ako ng ganitong katinding pananampalataya? Makulit na nga, makapal pa ang mukha. Kaya tuloy, ginarhan siya. Itong ang punto ng Panginoon doon, how much more your Heavenly Father will give you. Hindi mo na kailangan magpakapal pa magwan. Mo lang talagang
lumapit sa Kanya. Dahil na mahal ka ng Diyos. Amen. Okay? Kaya tingnan mo kaya hindi tayo nakakapag-pray minsan dahil nahihiya tayo. Aminin. Kasi agak man ng pastor, wala agawa kang makapoy, kaya nahihiya akong humingi sa Panginoon. Pwedeng kayo na lang ipag-pray nyo ako, pastor. Binigyan mo pa ako ng trabaho, ikaw na lang kaya. Di ba? Ito, importante ito, Next, isang pindot, bro. I want you to read this. Read. Ang takot, fear will cost you your future. Ulitin ko yun, Fear will cost you your future. Kung magiging mahiyain ka dahil takot ka, ngayon dahil takot ka, sayang. Hindi ka aangat, hindi ka asenso sa buhay. Okay? Bibigyan ko kayo ng article na nabasa ko na napakaganda. Nagpapatunay dito. Next, bro. Okay? Ito po yung sulat. Ito po si Mr. Ronald Wayne, kasama yan ni Steve Jobs, na founder ng Apple, at saka ni Stephen Wozniak. Okay? Sila ang tatlo ang nag-found ng Apple. Naintindihan nyo? Yung Apple ngayon. Dahil sa takot ni Ronald Wayne, takot siya sa anong mangyayari sa kanilang kumpanya na inumpisahan, binenta niya ang kanyang shares dahil sa takot. At ang benta noon ay $800. Ang laki. Di ba? 800 times 45, approximately 40,000 ba? O let's say 30, approximately 38,000 pesos. Ang laki, di ba? Sino nalalakihan na doon? Tapos, alam niyo yung $800, alam niyo kung magkano equivalent ng shares na yon sa Apple sa panahon natin ngayon? Alam niyo kung magkano? Sinong gusto malaman? $8. Alam niyo kung magkano? Dahil takot siya, binenta niya. Kung hindi niya binenta, pinabayaan lang niya. Pinabayaan lang niya, ang equivalent dapat ng $800 sa panahon daw natin ngayon, kinumpute nila, it's $40 billion. Sabi ko, nakakapanglumo. Sabi mo sa katabi mo, kasi natakot siya eh. Yes. Binenta niya yung shares niya. Kaya yan ang pirmahan nila. Samantalang yung dalawa naging billionaire siya, ewan ko kung nasaan na siya. Dahil natakot siya. Amen ba? Kaya, your fear will cost you your future. Kaya dapat, tanggalin mo sa buhay mo yung takot. Kailangan palaban ka. Matindi yan. That's one na-download ko yan sa internet. Yung ang title na is the 15 greatest mistake of history. At isa yan sa unang-una. Imagine grabe. Para sa kanya, $800. Wow, malaki na. Kumita na siya, di ba? Kasama doon pati yung pagkakamali ng Xerox machine. Dahil sa hindi nila nilabas yung mouse, ginrab yun ng Apple yung mouse, at sila ang kumita ng $1 billion. Na-overtaken ng course, hindi lang na-overtaken, natambakan na ng Apple ngayon ang Xerox machine dahil natakot din sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Okay? Binasa ko yung libro ni Jim Collins. Makinig kayo. Binasa ko yung libro ni Jim Collins about why the mighty falls. Why the mighty falls. Okay? Kung mayroon kayo na extra pera, bumili kayo noon, mura lang. 1.2 lang ata yung libro na yun, o 1.1.
Pero ibibigay ko sa inyo ang bottom line para maintindihan niyo yung libro na lang. Isang sentence. Kung bakit bumagsak yung mga malalaking kumpanya, simple lang. Dahil daw yung mga presidente o yung mga leaders na nagmumuno ng kumpanya, natakot. Nag-give up sila. Kaya sila bumagsak. Yun lang ang kanilang conclusion. Tapos bibili mo yung libro na 1,200. Pagkatapos ng survey, hindi tungkol to sa pagbagsak ng ekonomiya, hindi ito tungkol sa pagbaba ng shares ng kanilang stock. Bumagsak sila dahil natakot sila. Kalain mo. Okay? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, encourage mo siya. Kaya dapat, hindi ka naman ngayon. Tama? Amen. Amen ba? Okay? Hallelujah. Praise God. Ang galing. Praise the Lord. Testimony. Before I will go to the next slide. Testimony. Gusto yung maganda ng testimony? Madaling araw. 2:30, 2:00 namin. 2:30. 2:00 na madaling araw kanina. Gumising kami ni Sister M. Okay? Para i-anoint namin, i-dedicate namin ang isang bagong kumpanya. 2:00 ng madaling araw. Okay? Hallelujah. 2:00 ng madaling araw, ha? Parang dalawang kumpanya ang launch ng 2:00 ng madaling araw kanina. Kaya sabi ko, Lord, kinakabahan ako dito, sabi ko. Kinakabahan ako na excited kasi mangyayari. Ang unang kumpanya namin is the Great Life Healthcare Services. Okay. Palapakan natin ang Panginoon. Kumpanya na talagang nilaunch namin is the Rock Point Innovations. Simple lang ang gusto lang namin mangyari ni Pastora Ramela doon sa dalawang kumpanya na yun, mag-provide ng maraming jobs. Inutulungan namin ang Great Life Healthcare Service, which is headed by Mr. and Mrs. Redentor Nathan. Okay? Umpisa na po sila kanina. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tapos ang Rock Point Innovations, kasi siya po ang mag-handle lahat ng kanilang IT services. Okay? Tayo po ang gumawa ng kanilang website. Nung napakita namin yung website sa kanila, bigla silang kinilabutan. Kasi sabi nila, ay teka lang, ano ba yung coverage nyo? Buong Canada ba? Ay, hindi pa kami ready sa buong Canada. Anong ready kayo? Sa buong Toronto lang? Sabi nila. Ay, ganun ba? Akala ko buong Canada na eh. Kasi we're almost about to promote yung company nila sa Facebook, buong Canada. Hindi pa namin kaya yan. Sabi nila. You pray. Kasi, of course, pag lumaki po yun, we're praying that company will become big so that it could hire a lot of nurses from the Philippines. Hopefully, we'll see kung magbukas. Galing, ano? Kaya, sabi ko, at siyempre, magre-recruit ng mga kami dalawa ni Sister. Isa lang ang pamantay namin. Kailangan marunong ka mag-win at saka mag-disciple bago ka makapunta doon. Akala nyo? Pag hindi mo kayang gawin nyo, hindi ka namin i-recommenda. Okay? Okay? At saka doon sa Rock Point Innovations, we are praying na that will launch. Kasi, kalahin mo ang lalabanan natin ang mga international buong mundo. Ang lalakas na loob natin, ano? Hallelujah. And yet, yung operation gagawin natin sa Pangasinan, ang goal nun is to provide jobs. To provide jobs. Amen ba? At sabi ko nga, at ito nga ang gusto ko ituro sa pati sa mga bata. Gusto namin ituro yung ganito na klaseng mindset, pati sa mga
sa Academia Prestancia. We want them to dream big. Ano ba yung kinanta natin? Trust without borders. Alam niyo yung ibig sabihin ng trust without borders? Yung magtiwala ka sa Diyos. Sky's the limit. Walang imposible. Kalahin mo, nandito lang tayo sa Mapandan, tinuturuan natin yung mga taga-Canada kung paano nila gagawin. Hallelujah! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ko, saan nanggagaling yung wisdom na yon? Ay, sabi ko sa inyo galing kay Lord lahat yan. Amen. Kaya sabi ko, wow, Lord, grabe itong pinapagawa mo sa amin. Kasi nakikita ko lumalaki ito Nakikita ko nalalaki ito. Amen ba? Sabi mo sa kapatid mo, kaya kailangan tanggalin mo na yung takot mo. Wow. Next slide. Faith is going all out. Alam mo, ang pananampalataya, talagang hindi pwedeng half-hearted ka. You must go all out for God. James chapter 1 verse 6 to 8. Tingnan mo. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Grabe, ano? Pag humingi ka, isigurado mo na ang pananampalataya mo ay sa Diyos lang talaga. Do not waver. For a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. Kapatid, ang pusong palaban ay talagang grabe yung pananampalataya niya. All out. Hindi pwedeng, oops, kailangan all out ka or you're out. All out or you're out. Amen ba? Walang nakikita. Aganayari pa yani-yani. Pangasinan. Kailangan all out ka sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Sabi ko nga bakit? Hindi ba natin kaya pagtiwalaan ng Panginoon sa ating mga negosyo, sa ating mga trabaho, sa ating mga anak? Natatakot ba tayo? Hindi ba natin kaya pagtiwala yon sa Panginoon? Come on. Kaya nga yung ginawa nung nilunch namin, kung bakit ako tinawag at madaling araw, kasi para ako mag-pray. So, anong ginawa namin? Akalain mo, launching ng isang company, ang una namin gawain is prayer meeting. Sige nga. Di radical yun, di ba? Naiintindihan niyo po? At yung inaasahan namin dito, sabi ko, alam mo, inaasahan nung mag-asawa, kaya nabibless din ako sa kanila, inaasahan nila. Dito, kikita kami ng millions, kuya. We will not settle for thousands lang dito, sabi niya. At ang target nila, may target na sila. Anong target nyo? Mga Jews. Hudyo. At itong napakaganda. Ang Hudyo, yung mga Jews, believe na believe sa mga Pilipino. Wow! Amen. Parapangan natin ang Panginoon. Kasi daw ang mga Pilipino, lalo na mga Filipino nurses, number one, they are so loyal. Pangalawa, they never complain. Kasi, wow! Kaya nga, sabihin lang namin na all Filipino yung staff namin. Sigurado yung mga Jews, magkakandara pa na sa kanila. Ang galing sabi ko. Samantalang, anong umpisa nung mag-asawang yon si Brother Reden saka si Sister Rhoda, when they were starting as their family, ang baba ng tingin sa kanila ng mga tao. In fact, ako pa nga nag-facilitate ng kanilang kasal. Inaayos ko yung kasal nila. Gawin nating tama. So, nung ikasal sila, itong magandang balita, parehas sila na walang trabaho. Kaya, honestly, yung nanay ko, tatay ko, at saka yung si nanay at tatay ko, kung pwede, ayaw nila. Eh, ano yun? Walang trabaho yung parehas na yan. Sabi ko, ako bahala. So, hinausap ko sila, basta you have to believe that God will bless you. Ayun, naniwala sila. Now, sky's the limit. What? Pinagmamalaki nila lang is because they have God. Amen.
Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Sabi ko, saan ba sila galing? Dito lang sa Mapandan. Dito lang sa Mapandan. Saan ba nag-school, Sister Rhoda? Sa Yupang. Honestly, nakon pa siya eh. Na-kick out pa siya sa St. Louis. That's the truth. Kaya bumagsak siya ng Yupang. Remember yung sinir ko sa inyo? Ngayon, yung cum laude na doktor na galing St. Louis, pinasok niya. Samantalang siya na Yupang graduate lang, quote and unquote, siya yung pinaka-director ngayon sa hospital na yon. Yung cum laude na doktor pa dito, nagmakaawa pa sa kanya para makapasok siya sa hospital na yon. Ano nangyari? Okay? Sabi mo sa katabi mo, iba kasi yung may pusong palaban. Diba, mga kapatid? Mga young people, dapat magkaroon kayo ng pusong palaban. Makinig kayo ha. Sikreto lang natin to, huwag nyo sasabihin. Pag may nag-a-apply dito na teacher, kasama niya yung nanay, sigurado ako, hindi ko na yan tatanggapin dito sa school. Kasama mo nanay mo, apply ka, ilang taon ka na? 22, 21? Hello? Yung isa pa dito nag-apply. Yung nanay niya mapursige. Sige na. Sabi niya, hindi naman kayo magtuturo nanay. Kung kayo sana magtuturo, kayo nag-a-apply, tinanggap ko na kayo. Ang lakas-lakas ng loob niyo eh. Yung anak niyo eh. Naku po, sabi ko. Hallelujah. Dapat pusong palaban kayo, mga young people. Naalala ko nung araw, minsan, nung una, hindi ko maintindihan yung nanay. Nung na kami, I thought my mother was wicked. Kasi, nung nag-graduate na kami, itong sasabihin niya. Pastora yung nanay ko, ito sasabihin niya. Oh, ngayon, dahil nakapagtapos na kayo, mag-apply na kayo ng trabaho. Anong ginagawa nyo? Sabi niya, talagang gusto niya, pagsisipain na kami sa bahay. Ay, ganun ba? Ay, katapos, kami naman, apply. Pagbalik, kakain, the following morning, ano nangyari sa application nyo? Nakayuko kami, minsan, wala, ganyan, and all those things. Talagang, tinutulak niya kami. Kaya ang nangyari din na sa amin, walang gustong tumira sa amin sa bahay. Nagsialayas kami lahat. Kanya-kanyang buhay. Sige! Kaya yan, si Don, yung bunso namin, naku, bihira mo yan sa bahay. Pati si Bobby, sige. Pati si Rhoda, kanya-kanya kami. Pati ako, ayaw namin yun. Kaya, kukunti nakakilala sa amin na taga-Pias kami kasi para kaming pinagwanan. But guess what? Ang isang turo sa amin ng nanay namin, yun pala, kung bakit niya ginagawa sa amin yun, is tinuturuan niya kami na maging pusong palaban. Ano nangyari? Kahit saan kami ibato ngayon, akalain mo, ang kakapal ng mga mukha namin, ang lalakas ng loob namin. Kasi katulad ngayon, ito pa isang kwento, yung isa namin pinsan, pinasok ni Sister Rhoda doon sa company nila. Bakit? Nagko-complain sila yung mga pinsan ko, ang hirap-hirap ng trabaho sa Canada. Samantalang si brother din, saka Sister Rhoda, ayaw ko na. Sobra na, sa dami ng trabaho. Samantalang yung iba namin pinsan, wala daw sila makuha ng trabaho. Sabi ko, ay, ewan ko sa kanila. Sabi naman ni Rhoda, sa kanila din, bakit wala sila makuha? Samantalang itong dalawa, hindi na magkuundagaga. Pinapirate pa nga si Rhoda ng panibagong hospital. Sabi niya, kung kaya niyo ko ofera ng $90,000, ahod a year, pwede ko pang pag-isipan. Sabi niya. Kung hindi, sabi niya, dahil sa sobra na nga, yung natatanggap nila, nagpapademote sila. Remember? Tapos ngayon si Riden, sabi niya, yan kasi kuya, sinabi ko kay Riden, nag-offer siya kasi sa Pilipinas, kaya tuloy, hindi siya magkaundagaga sa dami ng trabaho.
Ha? Sabi ko, oo. Kaya pag tinatawagan ko siya, nasaan ka? Nasa trabaho ko. Minsan, 2 oras na lang siya natutulog. Bakit hindi ka kumuha ng tao sa Pilipinas? Bawal eh, kung madali lang sana. Ang dami ko nang nakuha sa taga Great Life, sabi niya. Okay? Siya lang naman yung tagalinis na ang sasakyan niya ay Lexus. Tingnan niyo yung Lexus kung marunong kayo mag-internet. Sister Rhoda, dahil sa dami ng trabaho ni Brother Den, kailangan nang bumili ng sasakyan si Sister Rhoda ngayon. Excited na silang bumili ng sasakyan. Bibili na sana sila. Okay, ready na silang bumili. Alam mo bibili nila? BMW. Grabe naman yan. Bakit hindi? Kasi daw, bakit hindi na lang yung mura, yung Honda? Kalain mo mura sa kanilang Honda. O kaya yung Kia. Yung parang, ang Kia daw doon, parang giveaway na sasakyan. Ha? Ganun ba? Oo. Bakit hindi yon? Kasi daw, manager ako eh. Pangit daw sa image pag ang sasakyan mo mumurahin. Ha? Kaya kailangan BMW. So, tumingin na sila ng BMW. Biglang naisip nila may problema. Anong problema nila? Wala pa ng lisensya na pagdadrive si Sister Rhoda. Kaya saka muna. So, ayusin niya muna yung driving. So, nakita nyo doon. What I'm trying to say is this. Nakita ko kung ano na pinagdaanan nung mag-asawang yun eh. I was there. Kami ni Sister M was there. Pero ang isang nakita ko sa kanila, may pusong palaban niya eh. Amen ba? Amen po ba? By the way, hindi pa nakapagtapos ng college si Brother Eden. Paano kung nakapagtapos pa ng kolehiyo yan? Okay? Naintindihan nyo? Oh. Come on, yung mga iba sa inyo nag-iisip. Kapag sikuhin mo nga yung katabi mo, kaya mo rin eh. Kamo sa kanya. Kailangan lang may pusong palabang ka, kapatid. Amen. The next one is faith. Kailangan mo rin, yung next na gusto ko malaman ninyo is, nawala na, naghang. Always endure. Yes, there are times na mayroon tayong subok na pagdadaanan. Pero katulad ng nasabi ko last time, habang nasusugatan, dapat lalong tumatapang. Amen ba? Okay? Dapat ganun tayo. Habang nasusugatan, habang mas nahihirapan, mas lalong nagiging palaban. Kaya ko to. Okay? The greater the blessing, the greater the obstacle. Hello guys. The greater the blessing, the greater the obstacle. Ganun lang yun. Kung matindi yung pinagdadaanan mo yung struggle ngayon, ay dahil matindi yung hinahanda sa'yo na always endure. Next, ito maganda. See beyond your circumstances. Okay. Ano nangyari doon sa bulag? Going back to their story. Okay? Napakaganda ito eh. Hindi siya nakontento sa pagpapalimos na lang. Ulitin ko ha. Hindi siya nakontento sa pagpapalimos na lang. Amen ba? Kapatid, huwag kang makontento sa kahirapan naman, please. Okay? You have to see beyond your circumstances. Kailangan makita mo. Kailangan you have to see. Ang napakaganda doon, ito eh. Lumapit siya, finally, di ba, tumigaw siya. Jesus, Son of David, have mercy on me! Tapos pinatawag siya ni Jesus. Nung pinatawag siya ni Jesus, anong sinabi ni Jesus sa kanya? Napakagandang tanong. Ito ang tanong ni Jesus. Makinig kayo. Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Yan ang exact Tagalog sentence. Anong sagot niya? What do you want me to do for you? Yung mga
matagal ng Kristiyano, sigurado ito ang isasagot. Lord, kung ano ang kalooban mo. Di ba? O dyan Pangasinan, Lord, no antutan so, linawam. Yung bulag, yung ba sinagot niya? Anong sagot ng bulag? Lord, kung ano yung nakikita mong maganda para sa akin yon, okay na sa akin yon. Eh paano kung okay, sige, siya nga pala, nasabihin siguro ni Jesus, siya nga pala, may barya ako dito na gold coins. Siguro makakatulong na sa iyo to. Di ba? Hindi eh. Anong sagot ng bulag? Lord, gusto kong makakita. Grabe, buong loob niyang sinabi sa Panginoong Hesus. Sabi niya, gusto kong makakita. Amen. At anong sagot ni Jesus? Pinagaling ka na ng ano nang pagaling sa kanya? Ano nang pagaling sa kanya? Ang kanyang pananampalataya. Amen. Amen po ba? Minsan ang nangyayari sa atin, our faith is so small. Gusto na natin yung, Lord, pwede na ito. Itong kalooban mo siguro na dugalayaya, medyo manirap kami mo yadai sa saragtulaya siguro ay sulinawam Lord. Hello. Kapatid, kalooban ba ng Diyos kalingin siya? Of course. Hindi na tinatanong yun. Ang tinatanong sa kanya ng Panginoon is, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Ikaw ba naniniwala ka na anak ng Diyos? Anak ka ng Diyos? Sino dito naniniwala na sila pakita sa kamay? Amen. Wow! Ngayon, pag tinanong ka ng Panginoon, o anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Anong isasagot mo? Lord, kung ano na yung maganda, okay na sa akin. Hallelujah. Di ba? Come on guys. Think. This guy, minsan sabi ko, Lord, hindi ba obvious? Hindi nga ako makakita, oh. Kita mo, Lord. Siguro, ini-expect niya na, mo yun, yung gagawa ng putik ang Panginoon, tapos itatapal niya, katulad ng ginawa niya sa iba, di ba? Hindi. Hindi nga niya hinawakan eh. Anong sabi sa kanya? Okay? Your faith has made you well. Bakit? Itong importante. Ang faith, may nakikita eh. Si Jesus, may nakita siya doon sa bulag na yon. Ano nakita ni Jesus? Ano nakita ni Jesus? Nakita niya ang kanyang Pastor, nakita niya ang kanyang puso. Wow, napakahuli ng sagot, kapatid. Very good. Hindi, nakita ni Jesus, gumawa siya ng paraan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, nakita ni Jesus, gumawa siya ng paraan. Hindi siya nagpahadlang. Di ba? Pwede na siyang tumigil right there. Nung sinabi siya ng mga tao, tumigil ka dyan! Ang ingay-ingay mo! Ano sagot niya? Mas lalo siyang gumawa ng paraan. Okay? Sabi ko nga ano kaya niyang unang nakita nung pagmulat niya ng mata niya? Paano niya alam na si Jesus yon kaharap niya at hindi si Pedro? O, di ba? Di ba? Naalala nyo na yung sino dito nakapaglaro kayo ng bata, yung piniringan? Sino nakapaglaro ng ganon? Piniringan ka. Tapos, hahanapin mo ngayon. Tapos, iuhula mo kung ano yung pangalan niya. Sabihin niyo, ikaw si, hawak-hawakan mo yung mukha niya. Tapos, yung mga bata, hindi sila tatawa.
Tapos i-guess. Pag mali, tatawanan ka. Just imagine, isipin mo yung bulag na yon. Di ba? Paglapit niya. Okay? Because the story is quite vague. Pero if we look at the specific, hindi niya sinabi doon na hinawakan siya nga siya ng Panginoong Jesus eh. So paano niya alam na si Jesus na yun? Probably the voice. Naintindihan po ba? Amen ba? Amen po ba? See when you're so, dapat iba nakikita mo. Okay? Amen. Amen. Ito, listen, importante ito. Gusto ko maintindihan nyo ito. Dapat, mga kapatid, iba yung nakikita natin. Pwede na siyang maging kontento sa sitwasyon niya, tanggap niya na. Amen ba? Kumikita na siya eh. Hello? Ito, matindi. Makinig kayo. Nung gumaling siya, nawalan siya ng trabaho. Tama? Isipin nyo. Nung gumaling siya, nawalan siya ng kita. Tama? 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 Naintindihan nyo? Ulitin ko. Nung gumaling siya, nawalan siya ng hanap buhay. Di ba? Oo nga, no? Kasi anong ginagawa niya? Namamalimos, di ba? Nung pinagaling siya, balik pa ba siya sa dati? Hello? Hindi na pwede. Ang taong pinalaya na ng Panginoong Jesus, hindi na pwedeng bumalik sa dati. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Importante po ito na kailangan handa ka sa pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, dapat handa ka sa pagbabago. Yung iba sa atin, content sa, alam mo, yung konting kita. Pwede ka bang kumita ng malaki? Kasalanan ba yun? Hindi naman, di ba? Ano lang, pag magaling ka magbigay sa Panginoon. Di ba? Okay, pero a lot of us, hirap na hirap. Kunting pagbabago, umaaray na. Ang laking aray kaya yun nangyari sa kanya. Akalain mo, nawalan ka ng kita? Di ba? Ang hirap kaya yun. Paano na ngayon ang buhay niya? Sino dito nagtatanong, paano na ngayon ang buhay niya? Wala na siyang kita. Anong sagot? Alam mo, hindi nagtatapos yung kwento natin doon eh. Pagkatapos niyang gumaling, may isa pang sentence doon eh. At ang sentence na yun, at pagkatapos niyang gumaling, ay sumunod siya ay Jesus. And he started to follow Jesus. Ang galing, ano? May kita ba sa pagsunod sa Panginoon? Come on. Prangkahan nga tayo. Pag sumunod ka pa sa Panginoon, may kita ba? Di ba? Kasi minsan yun ang issue natin eh. Okay, noong sa kata, paano na una na pa eh? Di ba? Akalain mo, magtataka ka. Pag sumunod ka sa Panginoon, pero sobra pa. Amen? You will have not only enough, you will have more and more than enough. Why? Because God called you to be a blessing to the nations of the world. Amen? Maging pagpapala ka sa iba. Kung bakit ka i-bless ni Lord? Kasi para maging pagpapala ka sa iba. Hindi para bumili ng gamit parati. Amen? Amen? Amen po ba? Hallelujah. And lastly, and I will close with this. Okay? The right question there is, who do you put your trust?
Who do you put your trust? Huwag niya na yung where. Ilagay na lang natin who. Ang tanong ko, kanino ka ba kasi nagtitiwala? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kanino ka ba nagtitiwala? Diba? Pastor, nagtitiwala ko sa Panginoon. Talaga lang, ha? Diba? Bakit inaaway mo yung asawa mo pag nakukulangan na kayo ng budget? Diba? Bakit inaaway mo yung Juan? So, tanong, kanino ka nagtitiwala talaga? Kapatid, come on guys, let's be true. Kasi kanina, I was, Lord, I'm sorry. There are times masyado ako nagtitiwala sa tao when in fact I should be trusting you. And in fact, I was so crying. I was crying. I said, Lord, it's about you, Jesus. Sabi ko, it's about you, Lord. Ginagawa namin ang ginagawa namin because it's for you, Jesus. And because I made my heart right with God by trusting Him, kapatid, then there's nothing to fear. Dapat walang katatakutan. Kung yan ay nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya ang tanong ko, kapatid, I will give you another question. Ulit-ulitin ko ito. Kanino ka ba talaga nagtitiwala? Kung saan ka nagtitiwala? Sa trabaho mo? Sa negosyo mo? Lately, hindi ba kayo nalungkot lately yung nangyari sa Valenzuela? Okay? Yung nasunog. Nagtatrabaho lang naman sila, di ba? They was just earning money. Kalahin mo, yun ang nangyari sa kanila. 72. At ang cost ng kanilang ng pagsunog is nagtatrabaho din. Nagwi-welding lang naman siya. Bakit siya nagwi-welding? Kasi may kailangan i-welding. Ano nangyari? We have a tragedy right now. It's so sad. Go. Hallelujah. It makes me think, napapaisip ako, Lord, hindi pala ka pwedeng pagtiwalaan pati trabaho, hanap buhay. Ano? Di ba? Kalahin mo yun. Kaya sabi ko, Lord, kami, saan ba kami nagtitiwala sa lahat ng ginagawa namin? Sa pamumuhay namin, araw-araw, kanino ba kami nagtitiwala? Kaya nga simple lang yung tanong eh, kaya mo bang magtiwala sa Diyos? Kaya mo bang ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos? Naniniwala ba tayo na hindi tayo papabayaan ng Diyos? Amen. 5 years ago o 6 years ago, dineclare ko na, sinabi ko sa inyo, makinig kayo, dineclare ko na wala nang indigent sa great life. Binibigyan ako dati sa DSWD. Ang bait din naman DSWD. Pastor, mayroon kaming 2 bigas dito. Saan galing yan? Galing sa gobyerno. Pastor, may mga biscuit dito. Magagandang biscuit. Saan galing yung biscuit? Sabi ko, sa United Nations, biscuit. Na para saan yan? Para sa mga members nyo na indigent. Bigla naisip ko, pray ako, Lord, tatanggapin ko ba ito? Pag tinanggap ko ito, yung bibigyan ko, makinig kayo, yung bibigyan ko ay magiging indigent. Kaya sabi ko sa kanila, pasensya na po sa inyo na inyong bigas, saka yung biscuit nyo. Kasi wala na po kaming membrong indigent. Sabi ng DSWD, wow, ang gandang balita yan, Pastor! Sabi niya. Kaya wala nang delivery dito eh. Natirati may magdi-deliver dyan. 2 bigas. Ibigay nyo na sa mga nararapat. Kasi dati may pa ako na, sayang din yon. Ibigay ko kay Brother Romy, ibigay ko na kay Brother Alfred.
Sayang din yun. Pero naisip ko, teka lang muna, may declaration yun eh. May kasamang declaration yun eh na indigent. Kaya sabi ko, magmula noon, wala na. Dinideclare ko, wala na indigent. Okay, Jesus name, sabi ko. Tapos, naalala nyo nung paglipat natin dito, marami sa inyo nagko-complain, Pastor, malayo. Around the way. So, Torres. Ang sinabi ko, hindi magkakaroon kayo ng mga sasakyan, mga motor. Tugtuwa. Tugtuwa, nagkaroon kayo ng motor, mga sasakyan. Sino dito, dalawang sasakyan niya? Ako, 3, sasakyan ko. Yes, 3. May Honda eh. Kasama yung Honda. Kalahin mo, balak ko pang bumili ng pang-4, bisikleta. Oh, at least sasakyan pa rin yun, di ba? Amen. Kaso mahal yung bisikleta na nagustuhan ko eh. 39,000. Mahal pala nito. Akala ko. Ito na. Nung i-click ko eh. Carbon pala yung kanyang batalya. Kaya pala mahal nito. Ako. Saka muna, mas mahal kaysa sa second hand na motor. But my point is this. Okay? Hindi tayo sumuko eh. Amen. Amen po ba? Hindi tayo sumuko. May puso tayong palaban. Amen. At saka ang pinagmamalaki natin, minsan sabi ko nga, sino dito, ito pa nga, sabi nga nila, bibili kayo ng lupa? 1 hektarya? Oo. Amen. Magkano pera nyo? Wala, nag-iipon pa lang kami. Amen. Ngayon, andito na tayo. Sabi ko nga, tatanungin ko kayo honestly, sa inyo na mga member dito, magkano na ibigay nyo sa lupa? Honestly. Tapos ako ibigay sa inyo yung magkano inabot ng lupa. Para makita na pagdating sa pananampalataya, pagdating sa faith, talagang ibang klase si Lord. Alam nyo na kung magkano na ibigay nyo? Oh. Ang inabot po natin sa presyo na ng lahat ng construction natin, umabot na po tayo ng mahigit 6 million. I-compute nyo, i-percentage yung binigay nyo. Sabi ko, grabe talaga si Lord. Grabe talaga si Lord. Ganun kabait ang Diyos natin. Panahon na matuto tayo magtiwala sa Kanya. Amen. Kasi malilimitahan ka kapatid, ng sarili mong pag-iisip. Malilimitahan tayo. Pero hanggat mayroon kang pananampalataya, may pusong palaban ka, sabi ko sa iyo, sky's the limit. Kaya mong mangarap. Amen. Natutuwa nga ako kay Sister M Sabi ni Sister M kanina, Daddy, ang gusto kong opisina ng Great Life. Gusto ko sa may Rock Point Innovation. Gusto kong opisina ng Rock Point Innovation sa may tabi ng beach. May white beach, sabi niya. Ha? Paano yun? Oh, para pag wala kang ginagawa, nagsiswimming ka, sabi niya. Oo nga, no. Wala pang nakaisip ng ganun, Kasi si Apple, hindi ganon. Si Google, hindi rin ganon. Ang galing, Siguro puputaktihin tayo na mag-a-apply, Kalahin mo, tabi mo lang yung white beach, Kung wala kang ginagawa, mag-surfing ka, Pag break time mo, cool yun, Sabi ko, sige. Sabi ko, maghahanap na tayo ng for sale na kwan. Na may white beach ka, And if you say, Pastor, may pera na ba kayo? May vision kami. Yan. May vision. May pera na ba kayo? May puso kaming palaban. Amen. Naiintindihan nyo? Hallelujah. Mamaya, pag nangyari yun, huwag na kayo magtaka kasi na-share ko na Di ba? Dapat hindi na kayo magulat.
Nung sinare ko yung Rock Point Innovation, yung mga iba, okay, gawa ganun lang, di makapaniwala. Ngayon, malapit na mangyari. Ang daming ideas, ang daming wisdom, ang daming revelation na binibigay ng Panginoon. Kasi, ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala kasi sa Panginoon. Akala, one of the best thing, let's all stand, one of the best, come on, tumayo po tayo. No? Siguro, ang isang pinakamasarap na blessing, na biyaya, makinig kayo, importante, especially for those who are first time, and even yung matagal na. Importante ito na makuha nyo po ito. Okay? I want you to get this. Ang isang biyaya na binigay ng Diyos nung ako po ay na-born again, nung tayo po ay na-born again, ay hindi po ito tungkol sa, yay! Born again na ako, bawal na yung ganito, bawal na yung ganyan. Hindi ganon. Ang isang biyaya na binigay ng Panginoon nung na-born again ka, alam mo kung ano? The ability to see beyond your circumstances. And I said, this is powerful. Yung kaya mong tignan na pwedeng mangyari sa buhay mo kahit nakikita mo ngayon, naghihirap ka. Di ba? If I remember our time, sabi ko, grabe, ang hirap namin noong araw. Nung nag-aaral kami, listen, wala kaming bili ng mga damit. Bibili lang kami ng damit pagdating ng Christmas. Okay? Bakit? Kasi may bonus yung magulang namin, doon lang kayo makakabili. Between January up to November, bawal ang bagong damit. Kung sana uso lang ang ukay-ukay noong araw, noong kapanahonan namin, ang galing sana. Pero wala eh. So we have to wait up to December to buy new clothes. There were no cell phones during that time. Okay? Pag makipag-communicate ka noong araw, alam nyo, inabutan nyo ba yun yung telegram? Piso, isang letra. Grabe, ganun kamahal. Kaya, i-shortcut mo. Instead na, kumusta kayo, mami? How are you? Hindi. Ang telegram mo, penge pera. Ganun lang. Alam na nung mami mo yun. Kasi hindi mo pwedeng dagdagan pa nung kung ano-ano eh. Sabi ko, grabe ito kago. Tapos ipapadala mo yon, itatype isa-isa ng typewriter, tapos iahatid ng kartero, may telegrama po kayo. Grabe. Pero isa lang may pagmamalaki ko noong araw eh. We don't have all the gadgets, the things in the world. But one thing we have, sabi ko, we have that ability